Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Karambola ng mga sasakyan na hulikam, mag-asawa, patay. 84 anyos na babaeng bedridden, patay matapos na gaasain at saksakin ng lalaking lulong umano sa iligal na droga. Kampanya kontra loose firearms mas pinaigting sa nalalapit na pagsimula ng election period at gun ban. At naligaw na aso na sinundan ng magkasintahan mula Lawag City hanggang San Nicolas, Ilocos Norte, nakauwi kaya sa kanyang amo? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa pinaigting na kampanya ng kapulisan para sa eleksyon. Kampanya kontra loose firearms mas pinaigting ng Pangasinan PPO sa nalalapit na pagsisimula ng election period at gun ban sa January 12. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Mas pinaigting ng Pangasinan Police Provincial Office ang kanilang kampanya laban sa loose firearms kasabay ng pagsisimula ng implementasyon ng election gun ban sa January 12. Sa tala ng Pangasinan PPO mula January 1 hanggang January 7, umabot na sa 826 ang bilang ng mga loose firearms sa lalawigan kung saan 147 ang nakumpiska, 170 ang na-recover, 371 ang na-surrender habang 191 naman ang deposited. Para masiguro natin o matiyak natin yung kaligtasan ng ating mamayan dahil napaka-crucial ito dahil may mga unscrupulous individuals na pwedeng manabutahe dito sa eleksyon na gamitin yung baril para sa magkagulo lang. Ang sino mang mahuling lalabag sa gun ban ay posibleng makulong ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from holding public office at mawalan ng karapatang bumoto. Deportation naman para sa mga foreigner matapos mapagsilbihan ng prison term. Samantala, tanging ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House, Chief Justice, Associate Justices, Cabinet Secretary at Justices of Court of Appeals at iba pang opisyal ng gobyernong exempted sa gun ban. Ang Certificate of Authority kasi ito siya isang dokumento na ibinibigay ng Philippine National Police para pahintulutan ang isang tao na magdala ng baril sa isang lugar tulad ng mga lugar na may mga special na pangangailangan sa halimbawa mga negosyo ka, sa security mo, kaya meron tayong mga threat assessment. Kasabay ng pagpapaigting ng kampanya kontra loose firearms, ipatutupad din ng Pangasinan PPO ang two-strike policy para sa mga hepe ng pulis na hindi agad makakaresolba ng mga kaso sa kani-kanilang area of responsibility. Pag once halimbawa merong sunod-sunod na shooting incident at hindi nila na-solve yun within a month at kagad nating nire-relieve ang hepe ng nasabing bayan. Paliwanag ni Kapukyan, layo nitong mapabilis ang pagresolba ng mga kaso lalo na ng election-related incidents, gayon din upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng batas sa lalawigan. Kasama si Henry Dominsil, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Panayam sa pamunuan ng COMELEC Pangasinan ukol sa nalalapit na pagsisimula ng election period sa January 12. Alamin sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa January 12 na ang simula ng election period sa buong bansa, kaugnay pa rin siyempre ng 2025 midterm elections. At para malaman natin kung kumusta bang sitwasyon sa probinsya ng Pangasinan, makakasama natin ngayon si Attorney Erickson Organisa, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Pangasinan. Attorney, good afternoon. Good afternoon. Attorney, ano po ang aasahan po natin sa January 12, start po ng election period? Sa midnight, between January 11 and pagpasok ng January 12, nag-establish na kami ng checkpoints. Magkakaroon ng nationwide kick-off of the checkpoints. Kaya asahan na nila na maglipa na ang uniform personnel natin to conduct election or COMELEC checkpoints. And please bear dahil gagawin natin ito para sa safe and peaceful elections. Opo. And attorney, yan malimit na yan. Hindi yan by January 12 lang, kundi may mga checkpoints na province-wide, iba't ibang mga bayan.
Yes, iba-ibang locations yan, per town, per city. At i-consolidate natin yung mga reports nila sa ating provincial office. So mostly yan daily, morning, afternoon, or sa night time. Kaya nakikiusap tayo sa ating mga vehicle owners na pag pinara sila, makipag-cooperate lang. Opo. Last December, attorney, meron po tayong joint meeting with AFP and PNP. Marami pong napag-usapan doon ng COMELEC. Kabilang ho ba sa mga natalakay po doon ay yung mga areas of concern sa probinsya ho ng Pangasinan? Yes, and hindi pa natin siya officially dineclare as areas of concern or immediate concern. Binabantayan pa lang sila at sila ay nakategorize dahil sa history in the previous elections. But for now, wala pa naman tayong naitatalang election-related incidents or violence connected sa May 12, 2025 elections. Province-wide po, attorney, tuloy-tuloy din po yung communication sa inyo ng PNP. Sa report din po ng mga election personnel po natin, election officer ho natin sa COMELEC, may mga banta ho bang namomonitor o may mga incidents po bang namomonitor na masasabi ho natin na posibleng election-related ho? So far, hanggang ngayon wala pa naman. Kasi aside from the regional joint security control center, meron tayong provincial, meron din tayong city and municipal. Kaya close coordination din ng ating mga municipal and city election officers sa kanilang counterpart at wala nga namang nai-report na untoward incidents. Attorney, ito medyo dito ho, interesado ho yung ating mga kababayan dahil syempre kaliwat kanan po dyan yung mga checkpoints. Ang madalas sabihin, karaniwang nasa-checkpoint lamang po ay mga motorsiklo lamang po, no? Pero ano ho ba yung guidelines pagdating po sa pagkakaroon po ng checkpoint kapag ganito ho na may mga, election, start po ng election period? Unang-una, I disagree na yung mga single motors lang yung mga na-checkpoint. Dahil ako mismo, mula nung December, twice na akong pinara. And nag-comply ako, binaba ko yung windows, nilight yung, inon ko yung cabin light. So, during the PJSCC last December, isa sa na-discuss natin yan, yung proper procedure para sa para at sa pag-apprehend kung may violations. Kaya well-versed naman yung ating kapulisan sa pag-conduct ng checkpoint. Alam nila yung rights ng mga persons sa checkpoints. Panghuli na lamang, attorney, mensahe po natin, number 1, sa mga botante ho. Pangalawa ho, doon po sa ating mga masasabi ho nating aspirants for 2025 midterm elections. Una dyan is yung magsisimula na yung ating election period, meron na yung mga prohibited acts. Pinakauna dyan po is yung gun ban and use of personal security or bodyguards. Kaya kailangan na po nilang mag-avail or mag-apply ng gun ban exemptions para sa kanilang mga baril. At para po sa kaalaman ng lahat, ang dami pong nahuhuli at mga nakasuhan dahil sa violation sa gun ban. Sa campaign po, medyo matagal-tagal pa yan. Sa ating mga kumakandidato sa national positions ay sa February 11 pa at sa mga para sa local positions sa March 28 pa. Kaya wala pa po tayong aasahan na campaign period. Sa mga botante naman, maging mapagmasid pa rin tayo at isaalang-alang sana sa pagpili yung mga tumutupad sa mga batas na pang-eleksyon. Okay, maraming salamat po. Attorney Erickson Oganisa, ang eleksyon, ang ating pong Provincial Election Supervisor dito ho yan sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mag-asawang sakay ng tricycle patay sa karambolan ng mga sasakyan sa Santo Tomas, Pangasinan. Insidente, nahuli cam. Nakatutok si Glam Caligdan Dizon. Sa kuha ng CCTV na ito noong January 5 alas 4 ng madaling araw, binabaybay ng tricycle na ito ang kahabaan ng Barangay Salvacion sa Santo Tomas, Pangasinan. Kasunod ng tricycle ang mabilis na motorsiklo hanggang sa mabangga nito ang likuran ng tricycle. Napunta sa kabilang lane ng kalsada ang tricycle na sakto naman na may paparating na minivan hanggang sa magsalpukan ang mga ito. Nasawi ang mag-asawang lula ng tricycle na nakilalang sina Miguel Sirona at Razel Sirona, parehong 34 anyos.
Nagtamo sila ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Minor injury naman ang tinamo ng driver ng motorsiklo at mga sakay ng minivan. Actually, yung driver ng motorsiklo, saka yung sa minivan, sir, nakauwi na po sila. At yung kanilang mga pamilya nag-usap nung linggo, yung araw din yun. At yung pamilya ng biktima ay ayaw na pong mag-file ng case. So pinarinisan kami ng affidavit of desistance. So wala kami magawa kundi i-accept yun at notarize naman. Kasalukuyang nakaburol ang mag-asawa sa kanilang bahay sa Alcala, Pangasinan. Tumanggi na ring magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Kasama si Ron Taniedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Mahigit 20 stall sa Mangaldan, Pangasinan napipintong ipasara dahil sa hindi pagre-renew ng permit. Sundan sa report. Maaga nagtungo sa Business Permit and Licensing Office o BPLO si Arturo para mag-renew ng business permit sa Mangaldan, Pangasinan. Ayaw raw niya magkaproblema sa pinaupahang salon sa Mangaldan Public Market. Siyempre para legal lahat ang mga walang problema. Ayon sa lokal na pamahalaan, seryoso ang kanilang kampanya kontra sa mga delinquent payers sa bayan. Mahigpit na minomonitor ng LGU ang mga negosyanteng hindi nakakapag-renew ng permit kada taon. Mahigit 20 stalls ang napipintong maisara kung magmamatigas ang mga non-compliant business owner. Tinatawagan ko rin po yung mga hindi po nakakomply na sana po kung ano po yung hinihingi ng gobyerno ay mag-comply na po, sumunod sila. Walan raw dahilan pang mga negosyante dahil mahaba na rin ang panahon na ibinigay ng LGU na palugit sa kanila. Ilang beses na rin silang sinulatan at inabisuhan na mag-renew ng kanilang business permit. Seryoso po kami, unang-una. Bakit po nagkakaroon sila ng tumatakbo yung kanilang negosyo na walang permit? Dapat po pantay po lahat. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang renewal at aplikasyon ng mga bagong business permit sa munisipyo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Garbage truck ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan, 2 linggo nang hindi nagagamit matapos na masira. Sundan sa report. 2 linggo nang sira ang garbage truck ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ipinapaayos ito ngayon ng mga opisyal ng barangay matapos magkaproblema ang starter ng sasakyan. Sa kabila ng pagkasira ng garbage truck, hindi naman daw epektado ang koleksyon ng basura sa barangay. Tuwing Biyernes, tuloy-tuloy pa rin ang paghahakot ng basura sa mga kabahayan. Nanghihiram na lang muna sa ngayon ng garbage truck ang Barangay Anolid sa ibang barangay. For the meantime na may diferensya yung truck ng barangay, humiram si Kapitana sa Bulag, mga dan. Ayun ang ginagamit namin na panghakot ng basura tuwing Friday. Magiging problema na lang daw ng barangay kung walang mahihiram na garbage truck. Mahirap din kasi kung walang mahiram, di lalo may ipon yung basura. Mahalaga para sa mga residente na regular na nakokolekta ang kanilang basura. Mahirap. Siyempre lalo pag tag-ulan, kakalat yung ng basura dito. Kaya dapat na regular pong na kolekta. Oo, ma'am. Ayon sa mga opisyal ng barangay, posibleng ngayong linggo o sa susunod na linggo ay magamit na rin ang garbage truck ng barangay. Samantala, patuloy rin ang panawagan ng otoridad sa mga residente na maging disiplinado sa waste segregation at disposal ng basura sa barangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Natagpo ang wala ng buhay ang isang 60 anyos na babae sa Barangay Amancoro, Binmalay, Pangasinan. Sa investigasyon, nakaamoy raw ng masangsang na amoy ang mga kapitbahay ng biktima na nakilalang si Annie Laurerio. Nang tingnan, tumambad ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng kanyang bahay. Nabatid na may sakit sa puso ang biktima at mag-isa raw na naninirahan. Sinasabing huling nakitang lumabas ng kanyang bahay ang biktima noong December 31. Wala namang nakikitang foul play ang PNP sa pagkamatay nito. Dito po sa atin pong investigation po ng ating kapulisan ay wala po tayong nakitang signs of
struggle po sir or external physical injury sa body po ng ating biktima po sir. Factory sa San Simon, Pampanga na pinagmumulan umano ng makapal na usok at masangsang na amoy ikinandado ng otoridad. Tutukan sa report. Yan. Ay, bulukan yata yun eh. Bulok ko? Bulok? Maitim na usok at masangsang na amoy. Ito ang mga reklamong natanggap ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga mula sa ilang barangay chairman. Ayon sa ilang barangay chairman, nagmula ang usok sa isang factory ng carbon sa bayan ng San Simon na kilalang nagsusunog ng mga gulong na nagdudulot na ng pangamba sa ilang residenteng nakatira sa lugar. O yan o, akakiye po. O yan o. Tumasyo sila ng 10,000 bawat isa. Total ng for damages. Para masiguro ang kaligtasan ng mga apektadong residente, nagpatawag ng technical meeting ang sangguniang panlalawigan. Dito napag-alaman na January 17, 2024 pa ng patawan ng closure order ang inirereklamong oil industry factory dahil sa kakulangan ng environmental compliance certificate. Yung masamang simoy ng hangin na naamoy nila, no? Parang amoy ng nagsusunog ng gulong. Of course, maraming mga reklamo. So immediately thereafter, pinagbigay alam yan sa ating Penro at kagyat na nagpatawag ng pagpupulong at kasabay ng pag-inspeksyon doon sa areas kung saan allegedly nanggagaling yung masamang amoy. Ayon sa Environmental Management Bureau ng DENR, nagbigay ito ng 14-day clearance para mag-operate noong December 5, 2024 para magsagawa ng preventive maintenance ang factory sa mga makina nito. Pero ang ibinigay na palugit ng EMB ay hindi umano sinunod ng pamunuan ng factory at nag-ooperate pa rin daw ito kahit tapos na ang 14-day clearance nito. Dahil sa mga nakitang paglabag, pansamantalang isinara ng lokal na pamahalaan ang inirereklamong factory. Yun po, hindi po yun naka-coordinate sa amin, kaya nabigla na rin po kami nung kinontak na po ako ng Menro ng Minalin na meron na po palang gantong klaseng issue na lumilitaw. And kanina, pag-alaman ko rin na December 29 pa pala itong issue na to. And kami, naseposin po dahil industrial hub po yung along or yung kahabaan po ng Quezon Road section ng San Simon, marami pong mga maaring panggalingan po ng usok or air pollution na sinasabi natin. Wala pang pahayag ang pamunuan ng isinarang factory. Glam Kalikdan, Dizon, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, wala pang namamataang anumang sama ng panahon pero nananatili ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pansamantala pa ring mahina ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ pero patuloy ang pag-iral ng shearline at amihan. Base naman sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Bataan at Bulacan. Malalakas ang ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nababahala ng Malacanang sa pananatili ng monster ship ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, naka-alerto pa rin ang Philippine Coast Guard kaugnay sa galaw ng monster ship. Patuloy din daw ang pakipag-usap ng gobyerno ng Pilipinas sa China para maresolba ang issue sa South China Sea.
Sa monitoring ng PCG kahapon, bumalik ang monster ship palapit sa Capones Island sa Zambales. Doon din ito nakita noong Sabado bago lumipat malapit sa Lubang Occidental, Mindoro nitong Lunes. Patuloy ang pag-radio challenge at pagbuntot ng BRP Cabra sa monster ship. At para naman sundan ng BRP Cabra, nagpadala ng helicopter ang Chinese Navy. Pag-atake ng mga peste sa mga manggahan sa Mangaldan, Pangasinan, pinaghahandaan ngayong malamig ang panahon. Silipin sa report. Maaga pa lang, abala na si Herman sa pag-i-spray ng pestisidyo sa kanyang mga pananim na mangga. Nasa flowering stage na kasi ang mga puno ng mangga at madali raw masira ang mga ito. Paghahanda na rin niya ito sa posibleng pag-atake ng mga peste sa kanyang mga pananim. October, nasa lanta, kukunting na kokong mangga. Logi pa. Ito na naman, ini-spray na naman, panibago na naman to. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Mangaldan, wala pa raw silang naitatalang pag-atake ng mga peste sa mga manggahan sa bayan. Ay, wala naman pong reported so far yung mga growers po natin. Na-manage naman po nila yung kanilang mga taniman. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang pagkasira ng mga bulaklak ng mangga ay sanhi ng mga naranasang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ang problema is yung continuous rain lang na apektuhan yung mga flower ng mango. Yun ang problema. Hindi naman daw maaapektuhan ang magiging anihan ng mangga sa Pangasinan sa darating na buwan ng Marso at Abril. Kasama si Jing Dakanay, Jarek Pasilyaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nabawasan ang mga Pilipinong walang trabaho o unemployed nitong Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.66 million ang mga walang trabaho o katumbas ng 3.2% ng labor force ng bansa. Mas kaunti kumpara sa halos 2 million na unemployed noong Oktubre. Kabilang sa mga pinakamaraming bagong trabaho noong Nobyembre, ang wholesale at retail, repair services, pati na ang manufacturing at transportation sector. 5.53 million naman ang mga underemployed noong Nobyembre. Sila naman yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o kaya'y nakukulangan sa kanilang kita. Ayon sa National Economic and Development Authority, kabilang sa mga susunod nilang tututukan ang skills training ng mga manggagawa para mas lumawak pa ang kanilang mga oportunidad. 84 anyos na babaeng bedridden, patay matapos na gasain at saksakin ng lalaking lulong umano sa iligal na droga sa Pampanga. Tutukan sa report. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan sa kanyang kwarto ang 84 anyos na babae matapos gahasain at saksakin ng isang lalaki sa Florida Blanca, Pampanga. Ayon sa pulisya, hindi pa raw nakontento ang sospek dahil sinakal at pinagnakawan pa nito ang biktima na isang bedridden. So base sa ating further investigation, ang biktima ay nanakawan. At habang ninanakawan nitong suspect, nakita niya itong biktima na nakahiga at ay nagawa pa niyang halayin. So nung pagtakas niya, saka pa lang namalayan ng mga kasamahan niya na may nangyaring kaguluhan at doon nakita na patay na yung biktima. Ayon sa investigasyon, umakyat sa bakod ng bahay ang sospek kaya napasok nito ang bahay. Dating trabahador ng pamilya ng biktima ang sospek kaya pamilyar daw ito sa pasikot-sikot ng bahay. Sa mga araw na yun, oras na yun, ay nag-inom siya, at gumamit ng illegal drugs ay sa kanya isinagawa itong pagnanakaw. Nakumpiska sa sospek ang 2 cellphone at wallet na may lamang cash na mahigit 1,000 pesos. Wala pang pahayag ang sospek na nasa kustodiya na ng pulisya at nahaharap sa patong-patong na kaso. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Glam Kalikdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Nakaligtas naman ang babaeng negosyante matapos na tambangan at barilin ng 2 hindi pa nakikilalang salarin na sakay ng motorsiklo sa bahagi ng Barangay Medina, Dingras, Ilocos Norte kagabi. Nakilalang biktima na si Nenet Santos, edad 44, nagbabay and sell ng baboy at residente ng Barangay Upig, San Ildefonso, Bulacan. Ang biktima at 3 pang kasama nito ay lula ng SUV at nakaupo ito sa driver's seat nang lumapit ang 2 sospek na nakamotorsiklo at malapitan siyang binaril ng gunman. Tinamaan sa dibdib ang biktima na agad isinugod sa pagamutan.
Na-recover sa crime scene ang isang fired bullet at empty shell mula sa caliber .45. Patuloy investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga sospek at ang motibo sa pamamaril. Samantala, mahigit sa 100 ambulant vendors balik na sa Jovellanos Street matapos muling ipagbawal ang pagpwesto sa downtown area sa Dagupan City. Sundan sa report. Epektibo nung Lunes, January 6, balik na sa kanilang pwesto sa Jovellanos Street ang mahigit sa 100 ambulant vendor sa Dagupan City. Hindi na sila pinapayagang magbenta sa AB Fernandez Avenue o downtown area tuwing umaga. Unang-una po sa lahat, ma'am, kasi makakapekto sa daloy ng trapiko dahil one way lang po yung Perez at nakipag-coordinate naman po kami sa puso po. Patuloy yung coordination po namin, ma'am, para hindi po mapektuhan yung daloy ng trapiko, ma'am. Tuwing umaga, regular na isinasigawa ang clearing operation sa lugar para matiyak na walang ambulant vendor sa downtown area. Bilang konsiderasyon, pinapayagan silang makabalik sa downtown area pagsapit ng alas 4 ng hapon hanggang sa gabi. Malaking tulong daw ito para sa mga negosyanteng gaya ni Johnny. Pagbili pagkain para makain, maghapon. Wala kaming binta nga kami. Tiniyak ng anti-littering team na may kanya-kanyang pwesto ang lahat ng ambulant vendor sa Dagupan City. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Laking gulat ng magkasintahang sina Denise Ann at David nang lapitan sila ng isang aso habang lula ng motorsiklo. Nasa Gilbert Bridge sila sa Lawag City nang hindi pa rin umaalis ang aso at nakasunod pa rin sa kanila. Sinundan sila hanggang sa bahay ni David sa San Nicolas, Ilocos Norte na may 3 kilometro ang layo. Walang ideya ang magkasintahan sa pangalan ng aso at kung taga saan ang may-ari nito, kaya minabuti nilang i-post sa social media. Inalagaan nila ang aso at umabot sa 2 araw bago matunton ito ng kanyang amo. Laking tuwa ng may-ari ng aso nang mahanap ito pagkatapos ang 1 linggong paghahanap. Ang aso, Douglas pala ang pangalan. Nagpapasalamat ang amo nito sa magkasintahan na kumupkup sa kanyang aso. Gaya ng pamosong kataga ni Douglas MacArthur na I Shall Return, nagkatotoo rin ito sa asong si Douglas na muling nakauwi at nakapiling ang kanyang pet owner. Ay parang tao na rin po yan. Masyado po siyang malambing, kumakatok sa kwarto. Siya ang tigagising namin sa gabi pag gusto niya pumasok sa kwartong matulog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.